Walang karapatan at legal na batayan ng China para makialam sa lehitimong operasyon sa sandataang lakas ng Pilipinas sa sariling exclusive economic zone ng bansa. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa opisyal na pahayag ng AFP. Ayon kay General Browner, ang agresibo at mapangahas na pag-uugali ng China ay nagdulot ng malubhang pagkasugat ng tauhan ng Philippine Navy at tahasang paglabag ng China sa international maritime law at Philippine sovereign rights. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng AFP, sinabi nitong malubhang nasugatan ang isang sundalo nito. Ligtas na na-evacuate ang sugatang tauhan ng Philippine Navy at binigyan ng karampatang atensyong medikal. Kinundi na naman ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang ginawang hakbang na ito ng China. Ayon sa post ni Ambassador Carlson sa social media platform na X, dahil sa isinagawang dangerous maneuver ng mga Chinese vessel, may mga sundalong Pilipino aniya na nasugatan, kung saan hinadlangan ng China ang lehitimong paghahatid ng pagkain, tubig at supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa isang report ng China Daily, isang state-owned media ng China, inamin nito na sinampahan, ininspeksyon at itinaboy nila ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas nitong Lunes. Legal din umano at lehitimo ang kanilang ginawa. Para naman sa isang international studies expert mula sa De La Salle University na si Professor Renato De Castro, malinaw na unlawful use of force ang ginawa ng China. This is a case of unlawful use of force. Well, it's really an escalation on the part of the Chinese. Based on sa mga statements na nababasa ko, like for example, there was attempt for boarding, there was of course effort to tow the vessel, and of course the term that I encountered, which I got from another source, the mission was a failure because the Chinese really put all its efforts to deny the AFP from, of course, extending humanitarian assistance to our forces on board the Ayungin Shoal. Ito anya ang pinakaseryosong ginawa ng China laban sa mga sundalong Pilipino. It's really the height of their escalation, use of their gray zone operation. It's really the darkest shade of Chinese gray zone operation. The fact that they have surrounded the resupply mission, they use everything, ramming, harassment, towing, and of course, you have the participation, supposedly, according to the source, the active participation of the People's Liberation Army's Navy. Posibleng kaya rin umano itong gawin sa BRP Sierra Madre na commission vessel ng Philippine Navy kung nagawa nila ito sa military personnel. Doon ay pwede nang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at United States. Pero hahantong na ito sa kaguluhan. We can now, that will lead to the invocation of the Mutual Defense Treaty. Ayon kay De Castro, maaaring kaya hanggang ngayon ay wala pang detalyeng inilalabas ang AFP at DND ay nagiging maingat sila sa kanilang hakbang. Probably it's being discussed up there, not anymore at the level of the DND AFP. Probably it's already being discussed in Malacanang. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.